Ngumisi si Ruth nang matapos ang kanyang unang client sa araw na yon. Tinanggal niya ang kanyang gloves at agad huminga ng malalim at umupo. Ito ang unang pagkakataon na ang dami niyang customer at ang dami niyang natatanggap na tip. Kotang-kota ka na. Natatawang sabi ni Alfred. Isa rin itong tattoo artist na matagal na rin kaibigan ni Ruth. Kota talaga ako dahil hindi ko inaasahan ang daming customer ngayong araw. Natatawang sagot niya. Ito na ang buhay na kinalakihan ni Ruth at magmula nang umalis siya sa poder ng kanyang ama, mas lalo lamang gumanda ang buhay niya. Mas lalong naging makabuluhan ang buhay ng dalaga at mas bukas siya sa totoong buhay. Welcome, sir. Nakangiting bati ni Ruth sa kapapasok lang na customer. Nakapili na po ba kayo ng design? Yes. Sagot ni Manuel. Pinakatitigan niya si Ruth at hindi siya makapaniwala na maganda nga talaga ang dalaga. I want a Latin tattoo on my chest. Hindi maiwasan ni Ruth mamangha sa kanilang customer na nasa harapan niya ngayon. Alam niyang kaagad na unang tingin ay mayaman ito at maimpluwensya sa kanilang lugar. At nakakatuwa lang na sa malinis itong katawan, gusto nitong magkaroon ng tattoo. Okay, sir. Nakangiting sabi ni Ruth. Hubarin na lang po yung damit. Sure. Nakangiti ring sagot ni Manuel. Alam ni Ruth na sanay na siya sa mga katawan ng lalaki. Ngunit ramdam ng dalaga ang pagtigil dahil sa katawan ni Manuel. Perpekto ang bawat muscle nito sa katawan at tama lang ang sukat ng katawan ng binata na nagawa niyang mapalunok bago umupo. Bakit niyo naisipan na magpalagay ng tattoo, sir? Tanong ni Ruth. I just like it. It's an art. Simpleng sagot ni Manuel. Ngumiti si Ruth at nagpatuloy sa ginagawa. Maraming tao ang may ayaw sa tattoo. Dalakanan nila kriminal o kaya adik. Nakakatawa lang pero wala. Sanay na rin kami. Minsan lang ako maglagay ng tattoo at nabalitaan ko na maganda raw dito. Pero ibang sadya ko. Seryosong sabi ni Manuel. Nangunot ang noo ni Ruth at bigla siyang kinabahan. Ngunit hindi naman siya nito kilala, kaya naman imposible na may gawin itong hindi kaaya-aya. You're a retired gangster. Bulong ni Manuel. Anak ng isang makapangyarihang leader ng sindikato sa loob at labas ng bansa. Di ba? Natigilan si Ruth at nagangat ng tingin. Paano mo yan nalaman? Tauhan ka ba ng tatay ko? Umiling si Manuel at tinignan si Ruth. I know you. Kusang lumayo si Ruth at seryosong tinignan si Manuel na nakatitig sa kanya. Ni hindi alam ng kasama niyang tungkol sa kanya. Kaya agad niyang hinarang ang kurtina at mabilis na hinanap ang kanyang baril. Ngunit mas naging mabilis ang kilos nito na nagawang kunin ang baril niya. Anong kailangan mo sa akin? Kalmadong tanong ni Ruth. Gusto lang kitang alokin ng trabaho. Kailangan ko ng assistant na may kakayahang protektahan ako. Umiling si Ruth at kahit paano kumalma ang kanyang katawan. Mahal ko ang trabaho ko, maghanap ka na lang ng iba. Alam kong hinahanap ka ng ama mo. At ikaw ang kasalukuyang nagtatago, di ba? Seryosong sabi ni Manuel. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang kaya ng dalaga, ngunit tila natutuwa siya sa ginagawa niya. Hindi sumagot si Ruth at ang tanging nagagawa niya lang ay tumayo at tignan si Manuel na inaayos ang kanyang polo. Ni hindi na niya natapos ang tattoo dahil sa pinagsasabi ng binata tungkol sa kanya. Napaisip si Ruth kung totoo nga bang kilala siya nito o baka naman isa lang ito sa pinadala ng kanyang ama. Hindi ako pinadala ng ama mo para makapaglaro sa'yo. Nakilala lang kita dahil sa isang koneksyon at gusto kitang alokin ng trabaho at proteksyon laban sa ama mo. Be my assistant. Pero paano kung ayaw ko? Pagmamatigas ni Ruth. Ngumisi si Manuel. E di sasabihin ko ang mga nalalaman ko tungkol sa'yo at sa ama mo. Sisiguraduhin ko na sabay kayo mabubulok sa kulungan. Ni walang pag-aalinlangan o pagsisisi ko yung gagawin. Nagtagis ang panga ni Ruth at pakiramdam niya pinaglalaroan lang siya nito.
Ngunit base sa kanyang nakikita, seryoso ang binata. Paano ako makakasiguro na ligtas ako? Try me. Kapag sigurado ka na, pumunta ka sa address na ibibigay ko. Natulala na lang si Ruth at pinagmasdan ng lalaki na magbigay ng malaking tip sa kanya. Nanghihina siyang napaupo habang iniisip ang magiging bagong buhay niya kung sakaling kagatin niya ang trabaho at ang mga posibilidad na baka ito ang daan para makalaya at mabura ang atraso niya. Sino yun? Tanong ng kakapasok lang na si Alfred. Okay ka lang? Tumango si Ruth at agad nang umiti. Isang nakakabwisit lang na customer, hayaan mo na. At sa susunod, hindi na tayo basta-basta magpapapasok. Tumango lamang si Alfred at tinignan naman ni Ruth ang kotse na kaaalis lang. Huminga siya ng malalim at napahawak sa kanyang ulo. Hindi niya alam ang magiging desisyon niya. Ngunit kailangan niyang pag-isipan ang nakakatempt na offer na yon. Nakatulala si Ruth sa address na binigay ni Manuel sa kanya. At hindi niya lubos sa kalain na isang gabi niya lang pinag-isipan ang trabahong inalok ng binata. Huminga ng malalim si Ruth at agad na pumasok sa loob. Marami kaagad tao ngunit diretso ang punta niya sa elevator para pumunta sa tamang floor. Good morning, ma'am. Kayo po ba si Miss Ruth? Bungad ng isang babae nang bumukas ang elevator. Ako nga. Bilit ang ngiting sabi ni Ruth. Sumunod po kayo sa akin. Nakangiti namang sabi ng babae. Kaagad silang nakarating sa isang malaking pinto at agad niya yung binuksan. Bumunga doon si Manuel na nagbabasa ng magazine habang suot nito ang salamin. Para itong modelo sa tindig at postura nito. Napalunok si Ruth dahil ngayon lang siya nahumaling sa ganda ng lalaking nasa harapan niya ngayon. Sir Manuel, nandito na po si Miss Ruth. Pag-imporma ng babae dito. Thanks, Kate. You can leave us. Saad ni Manuel at nilapag ang magazine. Yes, sir. Sagot naman ni Kate. Naiwan si Ruth sa malaking opisina ni Manuel kaya agad siyang tumingin sa binata na wala ng salamin. Hindi alam ni Ruth kung bakit gusto niya pang makita ang binata na suot ang salamin nito. Kaya naman agad niyang pinilig ang ulo niya. You came. Napag-isipan mo na ba ang offer ko? Nakangiting tanong sa kanya ni Manuel. Sinabi mong poprotektahan mo ako laban sa ama ko. Gagamitin mo ang koneksyon mo para hindi niya ako mahanap. Okay, sige, pumapayag na ako. That's good. Then sign this contract. Nandiyan na rin ang credit card mo at ang pera na para sa'yo, just in case na may kailangan ka, or you can use the black card. Para saan to? Nagtatakang tanong ni Ruth. Tinignan niya ang black card na walang laman kundi initial ni Manuel. Ang blue card naman ay may pangalan at initial ng binata. Kapag kailangan mo, ngayon din na simula ng trabaho mo. Pumirma si Ruth at agad na bumuntong hininga sa harapan ng binata. Mabilis silang lumabas ng opisina at agad nilang nilibot ang bawat sulok ng kumpanya. Lahat ng tao nakatingin sa kanya dahil alam niyang labas ang tattoo sa kanyang braso. Maging sa ilalim ng kanyang leeg ay may tattoo rin. Mananatili ka sa bahay. Sasamahan mo lang ako sa mga lakad ko at bilang assistant ko, ikaw rin ang bahala sa pagmamaneho ng kotse. Maging sa mga taong gusto akong kalabanin. Dahil hindi ba? Eksperto kang pumatay ng tao. Kaya bakit di mo gawin? Lihim na nagtagis ang panga ni Ruth. Yes, sir. Maraming nagtatangka sa buhay ni Manuel. Dahilan para mapilitan siyang maghanap ng isang taong kaya siyang iligtas. Alam ni Manuel na ngayon, ang tanging kalaban niya ay ang dating kaibigan. Ang dating kaibigan na nagtraidor at sumira sa kanyang binubuong fraternity dahil naging masama ito. You can do whatever you want here, as long as you enjoy it. Sabi ni Manuel at tinignan ng relo. May meeting pa ako at may kailangan pa akong asikasuhin. Okay, sir. Huminga ng malalim si Manuel. Pwede ba? Tigilan mo yung pagiging cold mo. Ngumiti si Ruth, kaya napangiwi naman si Manuel. Ugali ko na to, sir eh. Ang hirap baguhin. Whatever. Saad ni Manuel at umalis na. Nang makaalis si Manuel, agad namang sumakay si Ruth sa elevator. Bumaba siya sa ground floor dahil nakaramdam siya ng gutom at uhaw. Nang bumukas ang elevator, agad siyang lumabas at napansin ang tingin ng mga tao kaya napailing siya. Pumunta siya sa isang kantin at agad umorder ng pagkain.
Isang kari-kari nga po, at ito ding menudo. Ilan pong kanin? 2. Kalmadong sabi ni Ruth. Ilang minuto lang ang nakalipas ay agad na kumain si Ruth, ngunit naridinig niya ang tawanan ng mga lalaki sa likod niya. Hindi siya tanga at bingi, dahil dinig na dinig niya ang pang-iinsulto nito sa tato na nasa katawan niya. Barako siguro yan. Natatawang sabi pa ng lalaki. Mukhang anak ng leader ng sindikato, ba't kaya yan nakapasok dito? Baka mamaya nakaawin niya yung mga furnitures dito at ibenta. Sabi ng isang lalaki. Nakakatakot. Hindi na nila natapos ang sasabihin ng kumalabog ang lamesa dahil sa lakas ng pagkakahampas ni Ruth. Kalmado niyang nilingon ng mga lalaki na nakangisi at nakatingin sa kanya at halos walang takot sa mga mata. Ano sabi mo? Narinig mo pala. Natatawang sabi ng isang lalaki. Tumayo ito at tinignan siya. Bago ka lang dito, kaya huwag kang umasta na parang kaya mo kaming lahat. Hindi ka ba nandidiri sa katawan mo, kababae mong tao? Ikaw, hindi ka ba naririndi sa bibig mo, kalalaki mong tao, tsismoso ka? Mariing sabi ni Ruth. Nanlaki ang mata ng lalaki. Ano sabi mo? Mabilis na sumugod ang lalaki kay Ruth na agad niyang naiwasan. Kinuha niya ang plato na may menudo at inihampas sa mukha ng lalaki, dahilan para magsigawan ng lahat. What the heck? Sigaw ng isa pang kasama ng lalaki na may menudo sa muka. Ikaw! Anong ako? Tanga yung kasama mo eh. Mabilis na hinawakan ni Ruth ang kamao ng lalaki at agad na tinapik sa leeg at sa pagkakalakas nun, napaatras ang lalaki. Nagkagulo sa kantin dahil kay Ruth. Ngunit wala siyang pakialam dahil hindi naman siya ang nauna. Agad na umilag si Ruth at mabilis na sinampal ang lalaki. At sa lakas nun, dumugo ang labi nito. Ruth! Goodness! Gulat na tawag ni Manuel. Sir! 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 Tulungan niyo kami, sir! Nagmamakaawang tawag ng lalaki. Huminga ng malalim si Ruth at inayos ang kanyang damit. Tinignan niya ang binata na nanlalaki ang mga matang nakatingin sa kanya. Kapag kuwan, ay agad ngumiti si Ruth sa gulat na si Manuel. Ano nangyari? Pigil ang galit sa boses ni Manuel. Nangiinsulto. Pinatikim ko lang ng kamao ko. Masarap ba? Pang-aasar pa ni Ruth sa mga lalaki. What? Gulat na tanong ni Manuel. Binalingan niya ang mga lalaki. All of you, you are fired. Sir, ba't kami? Sigaw ng mga lalaki. Napailing na lang si Ruth. Unang trabaho niya pa lang ito, gumawa na agad siya na eksena. Tinignan niya ang kamao dahil ito ang unang beses na nagamit niya ito ulit. Malakas pa rin. Nakangising sabi ni Ruth at hinipa ng kamao at agad naglakad palayo sa kanila. Kinabukasan, abala si Ruth sa pagsunod kay Manuel. Marami silang meeting na pinuntahan at naging usap-usapan din si Ruth ng mga tao sa kumpanya. Nawalan ng trabaho ang 3 lalaki dahil sa kanya. Ngunit wala naman siyang pakialam doon. At mas mabuti pa nga nangyari yon. Let's go to the restaurant. Anong gagawin natin doon? I have to meet a client. Actually, 3 sila. Sabi ni Manuel. Hindi ako makakasama. Kailangan ako ni Alfred sa shop. Sagot ni Ruth at pinaglaruan ang hawak niyang cellphone. Nagtaas ng kilay si Manuel. But this is your job. Baka mamaya may biglang dumating. Paano ako? Kalalaking tao, duwag. Gustong mainsulto ni Manuel, ngunit dahil natural na ganun si Ruth, hindi niya nalang pinansin pa. At agad na lang tumango. Ngumuso si Ruth at agad naman siyang umalis habang pinaglalaroan ang kanyang cellphone. Ngunit nang may maalala siya, agad siyang huminto. Sir! Nilingon agad ni Manuel ang dalaga. Do you need anything? Seryosong tinignan ni Ruth ang binata sa mata. Babalikan kita. Napakurap-kurap si Manuel at tila may kung anong humampas sa kanyang dibdib nang marinig ang sinabi ng dalaga. Hindi nakaimik pa si Manuel at agad na tumalikod. Natawa naman si Ruth at mabilis na kumuha ng taxi. Eto po bayad. Ang ganda ng mga tattoo mo, iha. Puna ng taxi driver. Salamat ho. Konti lang nakaka-appreciate ng tattoo kaya nakakatuwa na galing sa inyo yan.
Nakangiting saad ni Ruth. Nang makarating sa shop, ay nagtrabaho agad si Ruth. Dami nilang customer ngayong araw, kaya hindi niya maisingit ang iba pang gawain. Tinignan ni Ruth ang orasan at nakitang 5:00 na ng hapon kaya napailing siya. Alfred, mamayang 6:00 ikaw muna dito may trabaho pa ako. Anong trabaho ba yan? Mukhang malaki-laki ang nakukuha mo. Secret muna. Nakangising sagot ni Ruth. Kinuha niya ang kanyang jacket at mabilis na sinuot yun, tsaka niya tinignan si Alfred. Sinabi ko huwag kang magpapakilala sa kahit na sino, maging sa mga customer na pumapasok. O sige, mag-ingat ka. Sagot naman ng kanyang kasama. Tumango lang si Ruth at mabilis na kinuha ang kanyang motor. Motor na ang ama niya pa ang nagbayad. Napailing na lang ang dalaga dahil kahit anong gawin niya, hindi na magbabago pa ang kanyang ama. Nakarating agad si Ruth sa restaurant at mabilis niya nakita si Manuel na nakikipag-usap. Hindi pa rin pala sila tapos? Sabi ni Ruth at agad hinubad ang helmet. Pumasok si Ruth kaya agad napatingin si Manuel. Ngunit pakiramdam ng binata na buhayan siya na makita ang dalaga. Pakiramdam pa nito na wala ang kaba at bigat sa dibdib niya. That's all for tonight. Thank you for your time. Nakangiting saad ni Manuel. We are glad that we met, Mr. Manuel. Sana sa susunod ay meron pa. Ngumiti ang lalaki, negosyante at nakipagkamay pa kay Manuel. Natawa si Manuel at napatitig doon si Ruth. Mas gwapo pala ang kanyang boss kapag nakangiti ito. Napailing agad si Ruth sa naisip niya, tsaka mabilis na tumayo nang makitang nakatayo na rin si Manuel. Bumalik ka. Nakangiting sabi nito. Siyempre nagsabi ako na babalik ako. Oh, ba't ka nakangiti? Ha? Nakangiti ba ako? Nagmamaang maangan, natanong ni Manuel pabalik. Masaya ka bang nandito ako, sir? Hindi mo naman kailangan ipahalata na masaya ka nandito ako. Abot langit yung ngiti mo na makita ako Mayabang na sabi ng dalaga. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ni Manuel. Gusto mo bang masisante? Ngumiwi si Ruth at umirap sa binata. Biro lang. Gabi na, tara na. Tumango si Manuel at agad naglakad palabas at dumiretso sa parking lot. At dahil madilim sa parking lot, ay hindi napansin ng binata ang 4 na kalalakihan. Napaatras si Manuel at napatingin sa mga lalaki na tinitignan ng kotse niya. Hey, ano ginagawa nyo? Lumingon ang naka-leather jacket. Ikaw ba si Manuel? Ako nga. Bakit? Ngumisi ang lalaki na kasuot ng pulang jacket at winasiwas ang hawak nitong matigas na bagay habang naglalakad ng dahan-dahan. Napaatras si Manuel ngunit alam niyang kaya niya ang mga ito ng ilang minuto lang. Kasama mo si Ruth? Nasaan siya? Balita ko kasama mo si Ruth. Anong kailangan mo sa akin, Oscar? Malamig na tanong ni Ruth na nasa likuran niya na pala. Napalingon si Manuel kay Ruth na naglalakad habang nasa magkabilang bulsa ng pantalon ng mga kamay. Hindi alam ni Manuel kung ano ang koneksyon nito sa mga lalaki. Naalala lang ng binata na anak si Ruth ng leader ng sindikato at lahat ng ito'y hinahanap siya. Madam, kailan ang balik mo? Tanong nung tinawag na Oscar. Kailangan mo nang bumalik, sabi ng iyong ama. Matagal ka na rin naming hinahanap. Sinusundan niyo ba ang lalaking to? Tinuro ni Ruth si Manuel. Hindi nakasagot si Oscar dahil mas lamang ang kaba sa dibdib nito. Sinabi ko wag niyo na ako sundan, di ba? Pasensya ka na, madam. Napag-utusan lang kami ni boss kaya kami nandito. Sumama na po kayo sa amin. Hindi. Matigas na sabi ni Ruth. Hinawakan niya si Manuel na nagulat at hindi makapaniwalang napatingin sa dalaga. Sabihin mo kay Papa hindi na ako babalik. At kung hanapin niya man ako, bahala siya. Manigas siya. Agad na hinila ni Ruth si Manuel, ngunit natigilan siya nang marinig niya ang tumunog na bakal na alam niyang binato sa kanilang dalawa. Ruth! Nanlaki ang mga mata ni Manuel. Tinignan ng binata ang mga lalaki. Sira ulo ka? Mabilis na sinugod ni Manuel ang mga lalaki at agad sinipa ang mukha nito. Mabilis niya ring sinuntok ang panga ng isang lalaki. Ngunit natigilan siya nang mahawakan siya ng hindi inaasahan
ng isa sa mga kasama nito. Napadaing si Manuel dahil sa ginawa nito at napaatras naman ang binata nang suntukin ang panga nito. Ngunit natigilan si Manuel nang saluhin ni Ruth ang kamao ni Oscar. Isang beses na ako nagsasalita, Oscar. At isang beses ko lang din sasabihin to. Hindi ako sasama sa inyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Ilang araw ang nakalipas, nagsimulang mabuo ang pagkakaibigan ni Manuel at Ruth. At nagsimula na rin sila magsama, hindi bilang mag-asawa kundi bilang magkaibigan. Dahilan para maging usap-usapan sila sa kumpanya. Good morning. Nakangiting bati ni Manuel. Nagulat naman si Ruth, ngunit agad ding ngumiti ng maliit. Morning, ang aga mo yata. Maaga talaga, sabay ka na sa akin mag-breakfast. Napakurap ng mata si Ruth. Alam niyang medyo naging close silang dalawa ng binata, ngunit parang ang gaan ang loob ni Manuel sa kanya. Huminga siya ng malalim, dahil kahit paano, nagugustuhan niya ang relasyon nilang dalawa. Hinihiling lang ni Ruth na hindi siya mapahamak dahil sa nangyari sa kanila noong gabing yun. Bakit mo nga pala ako kinuha bilang assistant mo? Kung wala namang nangyayaring masama sa'yo? Tanong ni Ruth. Actually, meron. Meron naman nangyayaring masama sa akin. At kailangan ko ng tagaprotekta. Naghanap si Papa at nabalitaan ko kasi na may mga gangster dito at may mga babae o lalaki na kasapi sa tinatawag nilang organisasyon. Nakita ko ang record mo dahil pinadala ni Papa. Kaya ako ang kinuha mo. Ano bang atraso mo sa mga kumakalaban sa'yo? Tanong ni Ruth at nagsimulang kumain. Actually, it's my friend. Tinraidor niya kaming lahat dahil lang hindi kami pumayag sa gusto niya. Ngayon, tahimik niya kaming ginagantihan dahil kami ang sinisisi niya sa pagkawala ng mga magulang niya. I was saved by his parents and her mom willingly donated her heart to my mom. Galit siya dahil doon? Tanong ni Ruth. Tumango naman si Manuel. Akala niya pinilit namin ng mama niya na mag-donate. Kung hindi lang sa aksidente na nangyari, edi sana buhay silang pareho. But then later on, my mom died. Biglaan at di namin inaasahan. Natahimik lang si Ruth at may parte na naguguluhan siya. Ngunit kailangan niyang intindihin si Manuel. Pagkatapos nilang kumain, naglakad-lakad silang dalawa. Tinignan ni Ruth si Manuel at kagaya ng laging sinasabi, namamangha siya. Wait, sabi ni Ruth na makitang may tumatawag sa telepono niya. Sasagutin ko lang to. Sure, parating na rin naman yung dessert natin, hintayin kita. Simpleng tumango lang si Ruth at agad na naglakad palabas. Mabilis niyang sinagot ang numero na hindi naman nakaregister sa cellphone niya. Ruth. Tawag ni Rogelio. Papa, paano mo nalaman ang number ko? Tumawa si Rogelio sa kabilang linya. Nasaan ka? Magkita tayong dalawa. Busy ako. Wala rin naman tayong dapat pag-usapan pa. Ni wala akong gusto mula. Makikipagkita ka o babasagin ko ang ulo ng kasama mo. Hindi mo rin naman yun gusto, di ba? Nagtagis ang panga ni Ruth at tinignan ang buong restaurant. Tinignan niya ang mga tao at nakita ang dalawang malaking tao na nakaupo sa hindi kalayuan kay Manuel. Huminga ng malalim si Ruth at mabilis na pumayag, dahilan para pagtawanan siya ni Rogelio sa kabilang linya. Sasabihin ko ang address. Magluluto ako ng paborito mong pagkain, anak. Hindi ko kailangan. Malamig na sabi ni Ruth at agad binaba ang tawag. Mabilis na lumapit si Ruth kay Manuel na agad nagangat ng tingin. Hinila agad ng dalaga ang kamay ng binata na nagtatakang nakatingin sa kanya. Teka yung dessert. Mauna ka na sa kumpanya. Susunod na lang ako doon. Bakit? Saan ka pupunta? May kailangan lang ako asikasuhin. Mahinahon na sabi ni Ruth. Tinignan ni Manuel sa mga mata si Ruth. Ngunit wala naman siyang mabasa dahil blanco ang emosyon nito. Huminga ng malalim si Manuel at hinawakan ang kamay ng dalaga. Babalik ka? Ni ang paghawak sa kamay ng dalaga ay naging mas masarap. Napalunok si Ruth at pakiramdam niya ay para siyang nakalutang. Hindi niya maiwasan na mapangiti at hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng binata.
Dahilan para mapatingin ito sa kanya nang may nag-aalalang tingin. Babalik ako. Nakangiting sabi ni Ruth. Niyakap niya ang binata sa bewang at idinikit ang pisngi sa dibdib nito. Ruth! Gulat na bulong ni Manuel. Huminga siya ng malalim. Babalikan kita. Mabilis na ako matatapos. After that, I will come back to you. Mabilis na lumipas ang mga oras at agad nakita ni Ruth ang kanyang ama. Umupo ang dalaga sa upuan at pinagbasta ng maraming pagkain na nasa lamesa. Ni hindi niya alam paano siya nahanap ni Rogelio. Ngunit alam niyang kumanta ang dalawa niyang kasama. May bisita pa tayo. Nakangiting sabi ni Rogelio. David! Nagtatakang napatingin doon si Ruth. Ngunit agad siyang natigilan nang makitang ito ang pamilyar na kaibigan ni Manuel. Siya si David, ang bago kong kliyente. Sino ang gusto mong galawin namin? Oh, si Manuel. Tumawa ng malakas ang matanda. Tumawa din si David at tinignan siya. Si Manuel, ang tarantadong yun. Huminga ng malalim si Ruth at hindi siya nagsalita kaya sa kanya napunta ang topic. Hindi niya pinansin ang sinasabi ng ama at nag-isip agad siya ng plano. Ruth, bago kong kliyente si David at malaki ang binayad niya sa akin para lang sa taong ito. Naisip ko na mas madali kong magagawa ang trabaho ko dahil nandyan ka at ikaw ang mas malapit sa kanya. Labas ako sa mga plano mo. Isa pa, ayaw ko na magkaroon ng koneksyon sa kahit anong ginagawa mo, Papa. Labas na ako sa buhay na meron ka. Labas na ako sa mga problema. Kahit ang pinag-uusapan natin dito ay si Manuel, ang lalaking lagi mong kasama, hindi mo siya gagalawin, Papa. Kalmado ang sabi ni Ruth at pinaglaruan ng sigarilyo sa kanan nitong kamay. Hindi mo siya gagalawin, hindi mo siya kakantiin. At bakit? Lumambot na ba ang puso ng rebelde kong anak? Hindi sumagot si Ruth. Gusto niyang protektahan ng binata at ayaw niyang madamay pa ito sa gusto ng ama. Hindi gumalaw si Ruth nang hawakan ng kanyang ama ang balikat niya. Hindi ko rin gustong mawala ng kliyente ngayon, Ruth. Kung ayaw mong kantiin ko ang lalaki mo, wala ka rin namang magagawa. Mas lalo lang mapapahamak ang lalaki yun dahil sa'yo, anak. Hindi ko isasakripisyo ang pera para sa'yo. Masamang tinignan ni Ruth ang ama. Hindi rin ako magdadalawang isip na labanan ka, Papa. Galit na napatingin sa kanya si Rogelio. Kahit kailan rebelde ka pa rin. Ngumiti si Ruth. At nakita niyang mas lalong nagtagis ang panga ng kanyang ama. Naging mas madilim ang mata nito na nakatingin sa kanya, ngunit nakangiti ang labi. Halatang halata na nanggigigil ito sa kanya. Hindi mo gagalawin si Manuel. Dahil sa oras na dumapo ang kamay mo sa balat niya, sa unang pagkakataon sisiguraduhin kong magsisisi kang hinawakan mo si Manuel. Hindi mo gustong magalit ako, Papa. Yan ang bagay na kinatatakutan nating dalawa noon pa man. Ruth! Wag mo kong subukan. Sa ayaw at sa gusto mo, lalayuan mo si Manuel. Kung ayaw mong pati ikaw, mas lalo namang ngumiti si Ruth. Huwag mo akong pagbantaan sa mga plano mo dahil hindi ako takot sa'yo. Huminga ng malalim ang dalaga at kinuha ang isang kahan ng sigarilyo bago tumalikod sa gigil na ama. Mauuna na ho ako. Nagtataka si Manuel sa mga kinikilos ni Ruth nitong nakaraang araw at hindi niya maintindihan ang biglaang panlalamig nito. Kahit anong dahilan na maisip ng binata, hindi niya talaga malaman ang naging pag-aaway nilang dalawa. Dahil noong isang araw, maayos pa naman silang dalawa at masayang nagkukwentuhan. Morning. Bati ni Manuel. Tumango lang si Ruth. Morning. Okay ka lang ba? Natigilan si Ruth at mukhang nahahalata na siya ni Manuel sa biglaang pag-iwas sa kanya. Ngunit kailangan itong gawin ni Ruth dahil kung hindi siya makakapag-isip ng plano para sa kanilang dalawa. Ni hindi alam ng dalaga ang pwedeng gawin ng kanyang ama sa binata dahil kilala niya ang kanyang ama. Alam niya ang masama nitong balak. May kukunin lang ako sa baba. Sabi ni Ruth na hindi man lang tinitignan si Manuel. Wait. Hinawakan ng binata ang kanyang braso. Sinubukan namang pakalmahin ni Ruth ang kanyang sarili at tinignan si Manuel. Kalmado ang itim nitong mga mata,
ngunit bakas ang kalituhan at pagtataka sa mga mata nito. Sasama ako pababa. Wala nang nagawa si Ruth kundi sumama ang binata. At walang imik na sumakay sa elevator na magkasama. Nakarating sila sa floor kung nasa ng basement, kaya nagtataka na naglakad si Ruth palabas. Ni hindi nagsalita si Manuel, at siya naman ay sumunod na lamang hanggang sa makapasok silang dalawa. Ano ginagawa natin dito? Humarap si Manuel at masamang tinignan ng dalaga. Iniiwasan mo ba ako? Nagulat man, sa unang tanong ay hindi pinahalata ni Ruth yun. Ano? Kailangan ko pa bang ulitin? Nito mga nakaraang araw, hindi lang isang beses mo akong hindi pinansin. At buong araw pa, kada papasok ako, ni hindi mo man lang ako matignan sa mga mata. Ano bang problema? May nagawa ba ako? Natigilan si Ruth at agad siyang nakaramdam ng guilt sa puso niya. Pakiramdam ni Ruth ay may mali siyang nagawa at kasalanan sa binata na nasa harapan niya. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya. Ngunit nasasaktan na rin siya kapag nakikita ang mapungay na mga mata ni Manuel. Ilang beses na kitang tinatanong, hindi mo ako sinasagot. Ilang beses ka na rin umiiwas sa akin. Pero hindi ako nagtanong. May nagawa ba ako, Ruth? Ano bang maling nagawa ko? Wala, Manuel. Wala? Tumango si Ruth. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat na isagot. Kung ano ba ang dapat na sabihin niya. Iniisip niya na lang na matapos ang pag-uusap nilang dalawa nang sa ganun ay hindi na siya nito kulitin. Kung wala naman pala, bakit ang labig ng pakikitungo mo? Hangin ba ako para sa iyo, Ruth? Tumaas na ang boses ni Manuel. Ano ba? Bakit hindi mo magawang sabihin? Dahil wala nga. Wala nga, Manuel. Please, makinig ka nga sa akin. No. Nararamdaman kong meron. Tungkol ba to sa tatay mo? Natigilan si Ruth at nagpalipat-lipat ng tingin sa mga mata nito. Hindi. Hindi ako naniniwala. Doon, hinaplos ni Manuel ang pisngi ni Ruth. Pero sige, hindi kita pipilitin. Pero sana wag mo naman akong iwasan kasi hindi ko rin kaya. Bumilis ang tibok ng puso ni Ruth habang nakatingin sa binata. Posible pala na maramdaman niya ang kakaibang dulot ng salita ng binata. Please, Ruth. Please, hindi ko kaya. Hindi na ako magtatanong o mangungulit pero wag mo naman akong iwasan. I'm sorry. I'm really, really sorry, Manuel. Tumango naman si Manuel at marahan niyang hinila si Ruth para sa isang yakap. Napapikit ang dalaga at kusang yumakap ang mga braso sa bewang ng binata. Hinaplos ni Manuel ang buhok ni Ruth habang yakap ito. I'm sorry. Hindi kita iniiwasan. Wala na ako pagpipilian. I'm sorry, Manuel. Wala kang ginagawang masama ni wala nga tayong problema pero kasi... Shh! Hindi ko na kailangan pang malaman. Basta ang akin lang, kapag may problema nandito ako. Hindi kita iiwan o hahayaan na mag-isip mag-isa dahil kasama mo na ako simula ngayon. Even if it's about your dad, susubukan ko intindihin. Ani Manuel, habang hawak ang magkabilang pisngi ni Ruth. Delikado si Papa Manuel. Ayaw lang kita mapahamak. Ngumiti naman si Manuel sa dalaga. Simula nang alokin kita sa trabaho, kasama na rin ako. Kung ano man ang problema sa inyong dalawa, I hope maliwanagan ako sa mga susunod na araw. Tinitigan ni Ruth ang mga mata ni Manuel at kusang bumaba ang tingin ng binata sa kanyang labi. Ruth accidentally bit her lips. Hindi niya inaasahan ang susunod na gagawin ni Manuel. Ngunit mas lalo niyang hindi inaasahan ang sunod niyang ginawa. Manuel, hinihingal na bulong ni Ruth at nagdikit ang kanilang noo. That was mind-blowing. Napangisi naman ang binata. First time? Tumango si Ruth at pakiramdam niya na wala ang angas niya. Napailing na lang ang dalaga at bigla ay nawala ang bigat na nararamdaman niya at bigla ay parang gumana ang utak niya. Tinignan niya si Manuel at seryosong pinag-isipan ang sasabihin niya. We need to act. Act what? Tanong ni Manuel. Huminga ng malalim si Ruth.
Kumilos ka ng normal kapag nakikita mo ako. May mga kailangan lang ako malaman pero higit mo dapat alalahanin ang mga taong nasa paligid mo. Naguguluhan na napatingin si Manuel sa dalaga. Hindi niya lubos maintindihan, ngunit malakas ang kutob niya na panganib ang sinasabi ni Ruth. Your friend. You need to be more careful this time because he's back. What? Ipapaliwanag ko isa-isa pero ngayon kailangan muna natin magpanggap. Let's just be professional with each other. Akong bahala sa iba. Napatayo si Ruth mula sa kinauupuan nang makita ang kanyang ama. Katatapos lang niya sa isang client ng tattoo at ito ngayon ang haharapin niya. Tinignan ni Ruth si Alfred na napaatras at tumango. Papa, anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang makita ko anong kalagayan mo dito sa squatter na shop na to. Bakit nga ba hindi ka makinig sa akin? Lumaki ka na pera ang hinihigaan mo. Lumaki ka na ginto ang kinakainan mo. Hindi ko talaga maintindihan. Dahil ayaw ko mabuhay sa mundo na hindi naman ako bagay, Papa. Natawa naman si Rogelio. Mula bata ka pa lang, alam mo na ang utos ko, Ruth. Hindi ka pwedeng umalis sa poder ko at hindi ka rin pwedeng manirahan sa mga ganitong klaseng lugar. Pero alam mo ang pinakaayaw ko? Hindi man lang natakot si Ruth sa paglapit ng kanyang ama. Hindi nga siya kumurap dahil alam niya na hindi siya nito sasaktan. Ang ayaw ko sa lahat ay hindi sumusunod sa usapan. Sinabihan na kitang layuan mo si Manuel dahil sinusubukan kitang iligtas sa panganib, anak. Hayaan natin sila mag-away at hayaan natin ang dalawa mag-usap sa mga problema nila. Umiling si Ruth at tinignan ng ama. Tumigil ka na, Papa. Tama na. Nawala ang isi sa labi ni Rogelio at mabilis na napalitan ng galit ang mga mata nito. Agad niyang hinawakan ang braso ni Ruth na walang emosyon na nakatingin sa kanya. Anong sabi mo? Tumigil ako? Bakit? Sa tingin mo ba mabubuhay ka sa marangyang buhay nun kundi dahil sa akin? Pinalaki kita dahil naniniwala ako sa kakayahan na meron ka. Tinuro ko lahat ng dapat mo matutunan para hindi ka nila gawing tanga. Pero ano ito? Ito ang matatanggap ko sa'yo? Sinabihan na rin kita nung una pa lang, Papa. Tigilan mo si Manuel. Wala siyang kinalaman sa mga gusto mong mangyari. At kahit kailan, hindi mo siya kilala. Kung ano man ang pinag-usapan niyo ng kaibigan niya si David, dapat hindi ka maniwala sa kanya. Sa tingin mo magbabago ang isip ko? Umatras si Ruth. Dahil sa oras na mahawakan siya ng ama, ay siya na rin katapusan nilang dalawa. Kailangan niyang protektahan si Alfred at alam niyang hindi siya titigilan ng kanyang ama sa mga balak nitong gawin. Umalis ka na dahil marami pa akong customer na kailangan asikasuhin. Hindi ako aalis na hindi ka sumasama sa akin, anak. Ni hindi mo nga sinunod ang gusto ko mangyari tas aalis ako na hindi ka kasama? Alam mo kung gaano ko kadisgusto ang hindi pagiging masunurin mo, Ruth. Tinignan ni Ruth si Alfred na nakatago sa likod ng pinto na sinadya niya ipagawa kung sakali man. Ngunit nagulat silang pareho nang tumambad ang tauhan ng kanyang ama sa sikretong pinto sa likod. Nanlaki ang mata ng mga dalaga at mabilis niyang sinipa ang isa sa mga tauhan ni Rogelio. Takbo, Alfred! Ruth! Nang gagalaiting sigaw ni Rogelio, huwag nang matigas ang ulo mo. Sinuntok ni Ruth ang mga lalaking pumipigil sa kanyang kaibigan upang makatakas. Hinampas niya ng upuan at tinusok na matulis na bagay ngunit parang hindi pa rin nauubos ang tauhan ng kanyang ama. Hanggang sa nahawakan ni Rogelio ang kanyang kaibigan na nakatingin sa kanya. Ano, Ruth? Hindi ka pa rin ba makikinig sa akin? O gusto mong patayin ko itong kaibigan mo? Kahit kailan, hindi ka naging mabuting ama sa akin, Rogelio. Sigaw ni Ruth at pilit nagpupumiglas sa mga lalaki. Tiwan mo ako! Kung sumunod ka na lang sa mga gusto kong gawin, nanakawan mo ang lalaking yun, hindi sana ito mangyayari. Hindi ko magagawa kay Manuel ang pagtatraidor na sinasabi mo. Hindi rin ako papayag na galawin mo siya. Dahil lang sa pagiging ganid mo sa pera, Papa. Napasigaw si Alfred nang malakas na may sumuntok sa dibdib niya, kaya napasinghap si Ruth.
Tinignan niya si David na tila na estatwa sa kinatatayuan nito. Nagtagis palalo ang panga at tinignan si Alfred na umiiyak dahil sa sakit. Pag-isipan mo mabuti, anak. Sasama ka o buhay ng kaibigan mo? Kahit kailan, nagsisisi ako na ikaw ang naging tatay ko. Tumawa si Rogelio. Napaka-sweet mo naman, Ruth. Ginagawa ko lang naman ang dapat at tama para sa ating lahat. Bakit ba hindi ka natutuwa? Mas pinili mo pa ang maging mahirap kesa makasama ako na ama mo. Natawa si Ruth at tinignan ng kanyang ama. Pagsisisihan mong pinahawakan mo ang mga tao mo sa balat ko. Alfred, babalikan kita, babalik ko. Mabilis siyang kinaladkad ng mga tauhan ng kanyang ama at kusa siyang napatingin kay David na napalunok. Sumakay si Ruth sa van at mabilis na pumikit. Sa bahay tayo, naghanda ako ng pagkain. Ihanda mo rin ang kwarto ni Ruth dahil hindi na siya makakalabas pa. Kunot ang noon ni Ruth, ngunit isang tao lang ang gusto niyang makita. Isang tao lang ang pwede niyang pagkatiwalaan sa ngayon. Yun ay si Manuel. Hihintayin kita. Bulong niya sa kawalan. Nagising si Ruth dahil sa malamig na simoy ng hangin na nanggagaling sa balkonahe ng kanyang silid. Tinignan niya ang paligid at nakitang may tali ang kanyang kamay at maging ang kanyang mga paa. Huminga siya ng malalim at tahimik na nag-isip ng paraan kung paano siya makakalabas. Bantay sarado ang buong mansyon ng kanyang ama at sa tingin niya ay mahihirapan siya makalabas kung sa balkonahe siya dadaan. Gising ka na pala, sabi ni David. Bakit nandito ka pa? Hindi ka pa rin nadadala sa ginawa mo? Hindi ko alam na ganito pala ang ginagawa ng iyong ama. Ni hindi niya sinabi sa akin na may balak pala siyang masama sa iyo maging kay Manuel. Kalmadong sabi ni David. Dati mong kaibigan si Manuel. At ikaw din ang dahilan kung bakit nakakatanggap siya ng mga death threats. Sa kasalanan hindi niya naman ginawa. Sa tingin mo ba, kapag nakapagsabwatan ka sa ama ko, magiging masaya ka? Hindi nakasagot ang binata kaya ngumisi si Ruth. Ito ang tanging paraan niya para katukin ang natutulog na utak ni David. At nang sa ganon pareho silang makalaya. Sa tingin mo ba talaga tutupad sa usapan ng ama ko? Kahit pa paulanan mo ng pera si Rogelio o kahit pa mangako ka ng arig-arian para sa kanya, hindi ngayon tutuparin. Trust me when I say you're in trouble. Ano ibig mo sabihin? Niloloko mo ba ako? Kapag namatay si Manuel, ikaw ang sisisihin. At si Rogelio, iiwan ka niyang mag-isa kesa siyang nasa kulungan. Ikaw ang malalagot. Kung gusto mong maging maayos ang buhay mo at mabuhay ka pa ng matagal, pakawalan mo ko at sabay tayong aalis. Paano ako makakasiguro na mapagkakatiwalaan kita? Tanong ni David sa kanya. Subukan mo ako. Matapos ng ilang minutong pangungumbinsi ni Ruth, pinakawalan siya nito. Nag-unat pa ng katawan ang dalaga at ngumisi bago naglakad papunta sa labas. Alam niya na hindi lang siyang matalino sa bahay na ito. At sa kanyang paglabas, nakita niyang madilim na ang buong mansyon at ang mga bantay ay nasa labas. Trusting people is your weakness, isn't it? Tanong ni David. Tinaas nito ang baril sa ulo ni Ruth. Nakatakas siya! Sigaw ng binata. Napamura si Ruth at agad na sinipa patalikod ng lalaki. Ngunit agad itong lumaban sa kanya. Mabilis na bumukas ang ilaw at napamura ng husto ang dalaga nang makita ang kanyang ama na dali-daling bumaba. Mabilis na nakailag si Ruth at agad hinawakan ang braso ni David at agad tinutok ang baril. Kapag namatay ang taong to, wala ka na makukuha ang pera. Nagtagis ang panga ni Rogelio. Sa tingin mo may pake ako? Bitiwan mo ang lalaki yan at pag-usap tayong dalawa. Umiling si Ruth at mas sinigpitan ng pagkakahawa kay David. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Alam mo pa? Tama ka na. Tama na lahat ng ginagawa mo. Tama na lahat ng masama mong ginagawa na maging ako na anak mo, nakakalimutan mo na. Anong sinasabi mo? Manahimik ka, Ruth. Dahil at ginagawa ko para sa'yo. Para sa sarili mo. Lahat ng to para sa sarili mo. Ngayon nandito ako sa harapan mo.
At nandito ako sa bahay na minsan ko naging tahanan, gusto kong itanong sa'yo. Kailan ka ba titigil pa? Hindi lingid sa kaalaman ni Ruth na nasa labas na si Manuel. At tahimik silang pumapasok sa mansyon kasama ang mga tao nito. Tinignan ng binata ang loob at nakita mismo ng kanyang mga mata si Ruth at ang mga armadong lalaki na nakatutok dito ang mga baril. Agad na pumasok si Manuel at agad tinutok ang baril kay Rogelio. Tama na, Rogelio. Alam ko na ang lahat ng pang-aabuso at pagmamaltrato na ginagawa mo sa kanya. Nandito rin ako dahil kasama ko ang mga pulis. Lahat sila ay napatingin kay Manuel, ngunit natuon ang atensyon ni Ruth sa kanyang ama. Tinignan niya ng mabuti ang kilos ng kanyang ama at agad na pinaputokan ng dalaga ang kamay ni Rogelio. Hinagis niya si David at mabilis na hinila ang kanyang ama para hawakan sa leeg. Tama na, Papa, please. Please. Tumigil ka, Ruth. Siniko ni Rogelio ang kanyang tiyan at agad tinulak ang kanyang anak. Wala ka mapapala sa akin. Hindi ako titigil kahit na paggawin mo. Dahil simula nang iwan mo ako, kinalimutan ko na ring anak kita. At sa tingin mo, Papa, natutuwa ako nung iniwan kita? Pinalaki mo ako sa mundong hindi naman para sa akin. Tinuruan mo ako maging masamang tao. Pinalaki mo ako sa mundong hindi ko kailanman pinangarap. Hindi ganito ang gusto ni Mama para sa ating dalawa. Hindi ito ang pangarap niya para sa ating dalawa, kaya tumigil ka na. Umiling si Rogelio. Ni walang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Dahil mas lalong umuusbong ang galit niya sa nakaraan. Tinignan niya ang kanyang anak na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan. Mabilis niyang hinugot ang balisong at napapikit si Ruth habang tumutulo ang kanyang luha. Ruth! Sigaw ni Manuel. Kaagad na natumba si Rogelio nang saktong dumating ang mga pulis. Mabilis na hinila ni Manuel ang dalaga at agad niyakap. Sa oras na yon, hinang-hina si Ruth. Sa mga oras na yon, wala siyang ibang iniisip kundi ang kanyang ama. Niyakap siya ni Manuel at nagtuloy-tuloy ang kanyang pag-iyak. Umuwi na tayo. Sila nang bahala sa papa mo at kay David. Tumango si Ruth at agad na nagangat ng tingin kay Manuel. Umuwi na tayo. Lumipas ang mga buwan at sa wakas, malaya na rin si Ruth sa kanyang ama at sa mga bagay na matagal niyang kinikimkim at tinatakasan. Na-realize din na kung wala si Manuel habang buhay siyang makukulong sa nakaraan. Buhay na hindi niya ginusto noon pa man, at ang buhay na lagi niyang hinihiling na sana hindi na lang siya nabuhay pa. Alfred, kamusta? Ngumiti si Alfred sa kanya. Okay naman ako. Eto, tattoo artist pa din. Tumango si Ruth at huminga ng malalim. Salamat nga pala sa lahat na nagawa mo nun para sa akin, sa pagbibigay ng pagkain, tirahan at bahay. Hindi ko alam paano ka pasasalamatan sa lahat ng bagay na nagawa mo. Dahil hindi ko sadyang maisa-isa lahat na nagawa mo para sa akin. Natawa ang binata at tinitigan ng dalaga. Kaibigan kita, Ruth. Noon pa man, naging magaan ang loob ko sa'yo. At bukal sa aking puso ang tulungan ka at kita mo naman. Dahil sa'yo, talagang nabuhay mo ang shop ko. Nagkaroon tayo ng maraming customer na lagi kong pinagpapasalamat sa'yo. Napangiti na rin si Ruth. Ayaw niyang iwan si Alfred at gusto niyang magkaroon nito ng magandang trabaho. Nang sa ganun ay hindi niya maramdaman na mag-isa na lang siya. Nang magkausap silang dalawa, nilapag ni Ruth ang isang business card sa lamesa. Nginitian niya ang binata. Tawagan mo ang numerong yan kapag kailangan mo ng mas magandang trabaho. Hihintayin kita doon, kaibigan. Ngumiti si Ruth. Teka, hindi ka na pwede pang tumanggi. Hindi kita pwedeng iwan na lang basta-basta. At malay mo naman, doon ka makakita ng babae na para sa'yo. Sa mga nakalipas na buwan, nalaman niyang nagpakamatay ang kanyang ama sa kulungan matapos itong maikulong. Ni walang idea si Ruth kung bakit ito ginawa yon. Ngunit hindi niya naman kontrolado ang isip ng kanyang ama. Hinayaan niya ang kanyang puso at katawan na makiramay at siya pa mismo ang nag-asikaso sa funeral ng kanyang ama. Sa mga nakalipas na buwan, naging mas matibay ang naging relasyon nilang dalawa ni Manuel at napag-usapan na rin nila ang pagkakaroon ng buhay malayo sa syudad at ang buhay na matagal niya nang gusto.
Babe! Kumaway si Manuel habang nakalabas ang kalahati ng katawan nito sa kotse. Natawa si Ruth at naglakad papunta sa binata. Sabi ko naman sa'yo ako na lang pupunta sa bahay niyo, di ba? Gusto kitang sunduin para sabay na tayo, tsaka ang init oh. Napailing na lang si Ruth at agad na sumakay sa kotse. Ano, nakausap mo na ba yung kaibigan mo? Oo. Hindi ko naman kasi talaga siya pwedeng iwan dahil malaki ang naging utang na loob ko sa kanya. At kahit sabihin niya na ayaw niya, syempre pipilitin ko. Nga pala, ngayon ko na makikilala ang mga magulang mo. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Manuel. Hindi no, medyo lang. Maya-maya lang nakarating sila sa sementeryo. At nawala ang pagtataka ni Ruth. Habang naglalakad sila nang makita ni Ruth ang isang matanda na nakaupo at pinagmamasdan ng isang kabaong. Pumasok sila sa sementeryo at sa isang musileo kung saan nakaburo lang kanyang ina. Napalunok si Ruth lalo na't lumingon ang ama ni Manuel. Dad. Tawag ni Manuel at niyakap ang kanyang ama. Lumagpas ang tingin nito sa dalaga kaya hinawakan niya ang kamay nito. This is Ruth, my girlfriend. Magalang na tumango si Ruth at ngumiti. Magandang tanghali ho. Ngumiti naman ang matanda. Magandang tanghali. Umupo si Ruth at pinanood ang mag-ama na naghanda ng kandila at bulaklak sa puntod ng ina ni Manuel. Hinawakan ni Manuel ang kanyang kamay, kaya napatingin siya sa binata na ngumiti ng matamis. Mommy, si Ruth po. Siya po yung sinasabi ko sa inyo na babaeng astig at lagi ko pong kasama. Magandang hapon po. Ngumiti si Ruth at huminga ng malalim. Huwag po kayo mag-alala. Aalagaan at tutulungan ko po ang anak nyo. Ako ho ang bahala sa kanya. Natawa si Manuel at hinawakan ng bewang ni Ruth. Siguro ilang taon pagkatapos ito may apo na kayo. Napangiwi si Ruth at nagtawa na naman sila pagkatapos. Nang matapos silang magdasal, agad silang kumain. Naging emosyonal nga lang ang dalaga dahil sa mainit na yakap ng ama ni Manuel at sinabi nitong siya na ang tatay yung ama niya. Hindi maiwasan ni Ruth na mapangiti at huminga ng malalim. Simula rin po sa araw na to, ako po ang magiging tagaprotekta nyo. Wala ni kahit sino ang pwedeng manakit sa inyo. Dahil dadaan muna sila sa akin bago nila kayo mahawakan. Yan ang pangako ko. Welcome to your new shop! Hindi makapaniwalang napatingin si Ruth sa malaking tattoo shop sa kanyang harapan. Ni hindi niya alam kung ano magiging reaksyon niya dahil sa ginawa ni Manuel. Tinignan niya ang binata na nakangiti sa kanya habang hawak nito ang susi ng kanyang shop at nakitang marami na ring tao sa loob. Sa akin yan? Oo. Sayong-sayo ang shop na yan at advance na regalo ko sa'yo. Hindi maiwasan ni Ruth na yakapin ang binata sa sobrang emosyonal niya at halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Matagal niya nang gusto magkaroon ng sariling tattoo shop at pangarap niya dahil hilig niya ang pagtatato noon pa man. Hanggang sa makilala niya, ang mga makakasama niya ay para pa rin siyang nakalutang sa ere at hindi pa rin makapaniwala na may sarili siyang negosyo. Are you happy? Kaya ba busy ka nito mga nakaraang araw? Yumakap ang mga braso ni Ruth sa bewang ng binata. They're inside our shop. Kaya galit na galit ka sa akin kasi hindi ko sinasagot ang tawag mo. Akala mo siguro nang bababae ako, no? Takot mo lang sa akin kung may babae ka pa, no? Tinitigan ni Manuel si Ruth at hinaplos ang kanyang likod. You know how much I love you, right? Nakipagtitigan si Ruth sa binata dahil kahit saan niya tignan, hulog na hulog talaga siya dito. Mas lumalim pa ang pagmamahal niya kay Manuel na maging siya ay hindi na makakaahon pa. Ngumiti si Ruth at hinayaan ang sarili na pagmasdan kung gaano kagwapo si Manuel. Hindi na halos ako makapaghintay na palitan ang apelyido mo. Natawa si Manuel at hinaplos ang pisngi ng dalaga. Napangiti na rin si Ruth at seryosong tinignan ng binata. I love you, Manuel. Natigilan si Manuel ngunit agading napangiti at mabilis na hinalikan ang labi niya. Nagpalitan sila ng halik hanggang sa makaupo si Ruth sa lamesa at nakayakap kay Manuel. Thank you for everything. No, thank you. Thank you so much, Ruth. For everything.
for being my savior, for being my baby, and for being my girlfriend. Of course, ako na to eh. Mayabang nang umisi si Ruth. Kagaya nga ng sabi ko, hindi mo na kailangan maramdaman na mag-isa ka. At hindi na rin ako papayag na may manakit sa'yo o kahit na sino sa pamilya natin. Tumango-tango naman si Manuel. Poprotektahan natin ang isa't isa. Nang sandaling magsama silang dalawa, ganun na lang kaginhawa ang buhay ni Ruth. Nakakatulog siya ng mahimbing at walang masyadong iniisip. Lagi siyang masaya kapag nandyan si Manuel at nagagawa niya ang mga bagay na hindi niya nagawa nung bata pa siya. At ngayon, mas malaya siya sa mga desisyon niya. Teka, ngumiti si Manuel. Nilabas niya ang box sa kanyang bulsa at agad pinakita yon kay Ruth. Sabi mo sa akin na ayaw mo sa sorpresa. Lalo na kapag may maraming tao sa paligid. Dahil mas gusto mo na tayong dalawa lang nakakaalam sa mga bagay tungkol sa relasyon natin. Tumango si Ruth at tinignan ng maliit na pulang kahon. Anong meron? Huminga ng malalim si Manuel at binuksan ang kahon na naglalaman ng singsing. It was a silver square radiant. Napanganga si Ruth at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. I want to propose to you in private. Yung tayong dalawa lang. Puso sa puso. Hindi na halos maalis ni Manuel ang ngiti sa kanyang labi. I want to propose to you here in your office. Manuel. Saad ni Ruth. Huminga ng malalim si Manuel. Masarap pala talaga sa pakiramdam ang ganitong tayong dalawa lang nakakaalam, no? Hindi ko alam na ganito pala ang nararamdaman mo sa tuwing magkasama tayo at may sorpresa ako. Dahan-dahan na sinuot ni Manuel ang singsing sa daliri ni Ruth. Mula ngayon at sa mga susunod pang taon, nangangako ako na magiging mabuting asawa ako para sa'yo at ama sa mga anak natin. At magiging mabuting ina ako at asawa mo. Niyakap ni Ruth si Manuel at pinagmasdan ng singsing na nasa daliri niya. I love you so much, Manuel. I love you so much that I want to spend my entire life with you. Gusto kong kasama kang tumanda. Ngumiti si Manuel at pinunasan ang luha niya sa pisngi. Nagkatitigan silang dalawa habang nakangiti sa isa't isa. I will prepare our wedding. Beach wedding? Ngumiti si Ruth at tumango. Gustong-gusto kong ikasal tayo sa dagat, Manuel. Tumango ang binata at hinaplos ang pisngi niya. Masusunod po. You are now husband and wife. Sa mga nakalipas na taon, yun na ata ang pinakamasayang salita na narinig na mag-asawang sina Ruth at Manuel. Sa mga nakalipas na taon, tinupad ni Manuel ang kanyang pangako sa kanyang asawa na beach wedding, ang kanilang magiging kasal. Hindi nga lang nila inaasahan na sa paglipas ng paghahanda nila, magdadalang tao na pala si Ruth. Ngayon 1 buwan na lang ilalabas na nila ang kanilang baby girl. Nakahanda na ba lahat ng gamit natin? Tanong ni Ruth. Yes babe, nakahanda na lahat maging mga damit mo. Excited na talaga ako lumabas siya. Nakangiting sabi ni Manuel at hinaplos ang tiyan ng asawa. Kahit katatapos lang ng kasal natin, hindi pa rin ako napapagod na maghintay. Ngumiti si Ruth at tinawakan ang kamay ng asawa. Ako din. Hindi na rin ako makapaghintay na makita si Rosalie. Sa nagdaang taon naging maayos ang lahat sa kanilang dalawa at nagkaroon sila ng munting bahay na regalo ng mga magulang ni Manuel. Lahat ng hindi naranasan ni Ruth, nararanasan niya ngayon sa kanyang pamilya. Baby, kakain na tayo. Nakangiting tawag ni Manuel. Ako na mag-aasikaso dyan. Inaayos ko lang kasi yung mga damit ni Rosalie. Saad naman ni Ruth at dahan-dahan na tumayo. Inalalayan agad ni Manuel ang kanyang asawa at agad silang pumunta sa dining table at agad na kumain. Natutuwa si Ruth sa kanyang asawa dahil mula noon hanggang ngayon maalaga pa rin ito sa kanya. At ang binata na mismo ang gumagawa ng gawaing bahay dahil ayaw nilang magkaroon ng kasambahay. Na-realize ni Ruth kung gaano kaganda ang buhay niya ngayon kaysa noon at kung gaano siya kasaya sa bagay na ginagawa niya kasama ang kanyang asawa at kanilang anak.
Maya-maya nakaramdam naman siya na maiiyak siya. Nataranta si Manuel nang makita niya ang kanyang asawa. Agad naman siyang inalo nito. Natawa si Ruth dahil naiinis pa rin siya sa pagiging emosyonal niya sa tuwing naiisip niya ang buhay niya noon. May naisip lang ako. Naisip ko na ang swerte ko talaga na nakilala kita noon. Kasi hindi ko mararanasan ang buhay na to kung wala ka. Napalitan ng ngiti ang pag-aalala sa boses ni Manuel. Sabay tayo nangako sa isa't isa. Sabay rin tayo nagmahal sa bawat isa, Ruth. Sadyang naisip ko lang. Ang swerte ko, Manuel. Kaya mahal na mahal kita. Napangiti si Manuel at hindi na nakatiis, agad siyang tumayo para yakapin ng asawa. Ni hindi niya naisip na ganito ka-cute ang isang astig na si Ruth habang nagdadalang tao. Ni hindi niya naisip noon kung ano ang magiging itsura ng kanyang asawa. At pagkatapos nilang kumain, agad na silang umakyat sa kwarto at doon itinuloy ang kanilang pag-aayos. Matulog ka na. Nakangiting sabi ni Manuel. Ikaw? Tanong ni Ruth. Baka kasi mamaya, magising ka kaya papanoorin mo na kitang matulog. Tumango na lang si Ruth at agad pinikit ang kanyang mga mata habang pinapakiramdaman ng kanta at haplos ng kanyang asawa. Ngunit sa kalagitnaan ng pagtulog ni Ruth, nagising siya dahil sa pananakit ng kanyang tiyan. Napahawak siya doon at dumaan ang kirot sa kanyang muka. Manuel? Manuel? Bulong ni Manuel at umayos ng higa. Manuel, manganganak na yata ako. Napabangon bigla si Manuel at nahulog pa nga sa kama sa sobrang gulat. Napaawang ang kanyang labi nang makita ang tubig at ang asawa na namimilipit sa sakit. Ano bang tinitingin-tingin mo dyan? Buhatin mo na ako at dalhin sa ospital. Oo, sige. Saad naman ni Manuel at agad binuhat ang asawa at inisang dala ang malaking bag. Mabilis na naging kilos niya hanggang sa makasakay sa kotse. At walang ginawa si Ruth kundi magreklamo at hampasin ang asawa. Nang makarating sa ospital, naiwan naman ang asawa niya sa labas kasama ang mga magulang nito, habang si Ruth ay nasa loob kasama ang doktor na magpapaanak sa kanya. Kinakabahan ako, sabi ni Manuel habang hawak ang kanyang dalawang kamay. She will be fine. Tsaka matapang ang asawa mo. Kaya sigurado akong safe ang panganganak niya. Napalunok na lang si Manuel at ilang oras na nagpalakad-lakad sa hallway. Natatawa na lamang ang kanyang ama at napapailing. Ilang oras na nakalipas, lumabas ang doktor at agad na naglakad ang binata papunta doon. Doc, how's my wife? Don't worry, safe ang delivery ng bata at maayos na rin ang lagay ng asawa mo. Ililipat namin siya at pwede mo na makita si baby. Thank you, Doc, thank you. Nakahinga naman ng maluwag si Manuel. Nangilid agad ang luha sa mga mata ni Manuel nang makita ang kanyang anak na nasa isang maliit na crib. Binuhat niya si Rosalie. Punong-puno ng pag-iingat na parang babasagin na baso ang kanyang panganay. Hi darling, I'm your daddy. Malambing na bulong ni Manuel. Bahagya pa siyang natawa dahil ang cute-cute ng kanyang anak at hindi niya maipaliwanag ang sayang kanyang nararamdaman habang hinahawakan ng maliit itong kamay. Pinunasan ni Manuel ang luha sa kanyang mata at napatingin siya sa gilid nang makita si Ruth na unti-unting nagigising at hinahanap ang anak. Dahan-dahan na umupo si Manuel sa gilid niya at agad na nilapag ang kanyang anak. Ang cute ng baby na yan. Akala ko hindi ko na siya makikita kasi ayaw niyang lumabas. Was it that hard? Yes, it's so hard. But it was all worth it. Ngumiti si Ruth at pinagmasdan ng kanyang anak na mahimbing na natutulog. At kung minsan pa ay nakakunot ang noo. Huminga ng malalim si Ruth at nag-isip na sa dulo, mas nanaig pa rin ang kanilang pagmamahalan at mas lalo pang tumibay ang kanilang relasyon na umabot sa pagkakaroon ng anak. What's the name of the baby po? Tanong ng doktor. Rosalie Jimenez. Nakangiti at sabay na sabi ng mag-asawa habang nakatingin sa kanilang anak na nasa gitna nilang dalawa. Rosalie, she is our miracle. Saad naman ng lalaki at napatingin sa kanyang asawa at hinalikan ng noo nito. Our miracle.
Pag-uulit naman ni Ruth. The End. Thank you for listening to our Wonderful Stories Daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.